Patay na ang anak ni Kuma? Clone na lang itong Bonnie na nakikita natin ngayon? Bali yan nga yung pag-uusapan natin sa video na to. So kapansin-pansin nga na sa tuwing nakikita ng mga notable characters itong si Bonnie, dinidistinguish nila ito bilang bata. Gaya for example ni Blackbeard, kung saan tinatawag niyang young girl itong si Bonnie. Isa pang example si Gorosei Saturn, kung saan tinawag niyang little girl itong si Bonnie. Same as Vegapunk na ganito rin ang tawag kay Bonnie. At lastly si Admiral Kizaru, kung saan binanggit niya na bata lang daw itong si Bonnie. Yes, pwede nga na ang rason dito dahil sa matatanda lang itong mga karakter na tumatawag kay Bonnie na bata. Kaya it makes sense na kilalanin nila na talagang bata si Bonnie. Pero hindi ba nakakapagtaka yun? May idea nga itong mga karakter na to na ang kakayanan ng Devil Fruit ni Bonnie kaya niyang manipulahin ang edad niya. Kaya bakit nila i-distinguish na bata si Bonnie kung even sila aware na baka hindi ito yung totoong edad na pinapakita ni Bonnie? Bali ang ibig sabihin lang may idea itong mga to sa totoong edad nitong si Bonnie. Teka, ano ba talaga ang edad ni Bonnie? Mas matanda ba siya sa alam natin o mas bata? Base nga sa SBS 68 itong si Bonnie lang ang hindi binigyan ng specific age ni Oda. At instead estimated age lang yung binigay niya dito. Meaning itong alam nating edad ni Bonnie ngayon hindi pa sigurado. Anyway, yung pinopoint nga na itong mga notable characters mas bata pa si Bonnie kesa sa current age niya. Pero may mga pinapakita nga si Oda na literal ng matanda si Bonnie o sakto lang yung edad niya. Gaya ng sinabi ni Bonnie na nung bata daw siya nakapunta na siya sa Egghead Island. Or sa ipinakita ngang flashback ni Bonnie kung saan karga siya ng tatay niyang si Kuma, ipinakita na legit na bata pa siya. At bata rin si Kuma. Meaning akma lang yung edad niya. So kung sakto lang pala yung edad ni Bonnie ngayon, bakit ganito itong sinasabi ng mga karakter na to? Bakit nila dinidescribe si Bonnie na bata? Bali ang sagot nga dito sa tingin ko patay na yung totoong Bonnie. Yes guys, patay na yung totoong anak ni Kuma na si Jewelry Bonnie. At itong nakikita nating Bonnie ngayon hindi na yung totoo. Alam ko na imposibleng paniwalaan, pero ipaliwanag natin. During chapter 1072 nga kung saan may title ito na Weight of Memories, inexplain nga ni Vegapunk yung potensyal ng Devil Fruit ni Kuma. Sinabi nga ni Vegapunk na kung yung pain daw nagagawang kuhain ni Kuma at nateturn niya ito into physical thing, malamang nga daw na kaya ring gawing physical ni Kuma itong memories. So ang idea nga yung memory ni Kuma nang namatay niyang anak na si Bonnie ginawang physical ni Vegapunk. At yung nakikita nga nating Bonnie ngayon yung resulta sa eksperimento na to. Kumbaga yung memory ni Bonnie na nakita niyang karga siya ni Kuma hindi niya na memory ito. At actually memory rin ito ni Kuma na nilagay lang sa kanya ni Vegapunk. Bali bibigyan ko pa nga kayo ng ebidensya para mas makumbinsi kayong posible itong theory na to. So related nga itong ebidensya na to sa Thriller Bark Arc. Paano? During chapter 1072 nga sinabi ni Dr. Vegapunk na yung bigat daw ng mga souls 21 grams. Nalaman nga daw niya to mula sa isang scientist galing sa West Blue. At as we all know maraming ang nag-a-assume na itong tinutukoy ni Vegapunk actually na si Dr. Hagbak, since nagmula nga siya sa West Blue. Sa mga hindi nakakaalam itong si Dr. Hagbak nga yung isa sa major villain ng Thriller Bark Arc. Nakilala nga natin itong si Dr. Hagbak bilang katulong ni Gecko Moria sa pagbuhay ng mga namatay na. Si Hagbak nga yung gumagawa ng mga corpse at si Gecko Moria ang bumubuhay dito sa pamamagitan ng Devil Fruit niya. So ang idea nga parang mirror lang nila Gecko Moria at Hagbak itong sila Kuma at Vegapunk. Sila Gecko Moria at Kuma nga yung mga Devil Fruit users na kayang mag-resurrect ng mga tao. Si Gecko Moria sa pamamagitan ng shadow niya at si Kuma sa pamamagitan ng Nikyo Nomi niya. Sila Vegapunk at Hagbak naman yung mga scientist na magte-take ng action para masaayos yung pagre-resurrect. Ngayon itong mirroring nga na to kulang pa dahil may mahalagang tao nga kay Dr. Hagbak na pinabuhay niya kay Gecko Moria. At ito nga si
Sindri. Sa mga hindi nakakaalam, siya nga yung dahilan kung bakit nakipagsanib puwersa itong si Hagbak kay Gecko Moria. Bali ang katapat naman nitong si Sindri itong si Jewelry Bonnie. Yes guys, kung si Sindri nga mahalaga kay Hagbak dahil sa mahal niya ito, ganito nga rin si Bonnie para naman kay Kuma. So yung koneksyon nga nitong sila Bonnie at Sindri hindi lang yan. Dahil as per Vive Record nga parehas sila na ang paboritong pagkain pizza margherita. Bukod pa nga dyan parehas din sila ng edad, which is 24. Yung pangalan naman ng barko ni Bonnie Jewelry Margarita at ang pangalan naman ng shadow sa loob ni Sindri Margarita. So napansin nyo yung koneksyon ng dalawang to? In short parang two sides of the same coin itong anim na karakter na to. At kung nabitin pa nga kayo sa koneksyon nila marami pa nga rin koneksyon itong Egghead Island at Thriller Bark Arc gaya ng Iron Giant at ni Ors. Si Ors na binuhay at itong Iron Giant na nabuhay na. Yung pagkikwento ni Kuma patungkol kay Dr. Vegapunk kung paano siya minodify neto during Thriller Bark Arc at nakuha nga natin yung sagot during Egghead Island Arc na. Itong identical scene nila Bonnie at Zoro na nakaharap itong malaking po at marami pang iba. At speaking of scene ni Bonnie na nakaharap niya itong malaking po at it turns out na ito pala yung memory ni Kuma, kung napansin nyo guys paglabas nga ni Bonnie sa memory ng tatay niya naiba na nga yung aura niya. Hindi na nga siya galit kay Vegapunk, hindi gaya ng una niya tong ma-encounter. Sa tingin nyo bakit? Ano kaya yung nakita ni Bonnie sa memory ni Kuma? Sa palagay ko nakita ni Bonnie na patay na talaga yung totoong anak ni Kuma at siya isa na lamang clone ng totoong Bonnie. Naiintindihan na nga niya ngayon yung pinaglalaban ni Kuma at bakit ganun na lang to kadedicated sa mission niya para sa kanya. Ayaw ngang ipaalam ni Kuma itong totoo kay Bonnie. Kaya ganun na lang yung pagprotekta ni Vegapunk na wag pasukin ni Bonnie itong memories ni Kuma. At ngayong alam na nga ni Bonnie yung totoo naiintindihan niya na yung sitwasyon. Kahit alam niyang clone lang siya gaya ni Stacy sa puso niya anak pa rin siya nitong si Kuma. At kaya nga hindi na siya galit kay Vegapunk ngayon dahil sa naiintindihan niya na wala namang kasalanan si Vegapunk. Binuhay nga lang siya neto bilang clone dahil sa request ni Kuma. Yes, hindi pa nga natin alam sa ngayon o hindi pa nire-reveal yung tunay na intensyon ni Kuma kung bakit siya pumayag na maging cyborg. Pero ang alam lang natin sa ngayon ginagawa ni Kuma ang lahat ng ito para sa anak niya. Anak niya na it turns out na patay na. Pero ang ironic lang dito kahit clone na nga itong si Bonnie nakita naman natin sa last chapter yung sacrifice na ginagawa ni Kuma para sa kanya. Bakit ko nasabi na para kay Bonnie itong ginagawa ni Kuma? Dahil inatake nga siya ni Akainu at nasira na yung parte ng ulo niya. At ang malupit nga dito yung Jolly Roger ni Bonnie o yung Bonnie Pirates similar na sa mukha ngayon ni Kuma, which is sira din yung parte ng ulo. At probably ito yung mensaheng gustong iparating sa atin ni Oda na itong ginagawa ngayong sakripisyo ni Kuma para sa anak niyang si Bonnie, anak na mahal niya.